Hello, hello, Gemini Collective, Sun, Moon, and Rising. Ako po si James. Kumusta po kayong lahat? And welcome po sa James Tarot PH. Ito po ang inyong detalyado, komprehensibo, at hindi beten na weekly reading for September 8 hanggang September 14. So Gemini, kuro nyo lang po yung mga karasrit kayo ha and leave the rest. Yung pong ibang impormasyon para po sa ibang Gemini yan. Kaya use your intuition, bigay po sa inyo yan ng yung spirit guides para makuha nyo po yung right messages mula sa kanila dito po sa ating messages for today. Okay po? So, Gemini, thank you again for all of your donations. Saka po sa mga hindi nag-i-skip ng ads. Naku, malaking bagay po yan para sa akin. Every time po na meron tayong free reading for Gemini po dito sa James Tarot PH. So, from the bottom of my heart, thank you again, Gemini, for skipping the ads. So, ano naghihintay po sa inyo ngayong buong September 8 to 14? Inhale. And exhale at the center of your reading, you have, wow, 10 of Cups. Beautiful. In the area of what you want, you have the 10 of Wands. Wow, 10. 10 is here. Ending of a cycle. Fortune after difficulty. This is really beautiful. In the area of what you need, you have the 3 of Pentacles. Wow. In the area of what's affecting your current energy, you have the Death card. Yes, beautiful. In the area of your near future, you have the 8 of Pentacles. Beautiful. In the area of your challenge, you have the Devil card. Interesting, interesting. In the area of your fortune, wow, you have the 3 of Cups. 3-3 here, telling you you are protected, you are loved and cherished by your mga kamag-anak po na namayapa na sa kabilang buhay. Pinoprotektahan po nila kayo at saka ginagabayan kahit nasa kabilang buhay na sila. So ipagtirik mo sila ng kandila mamaya, because they are really giving you their guardianship, their protection. No, napakaganda. In the area of your divine messages, you have the Page of Wands. Lovely, beautiful, beautiful. At ang outcome mo for the week, Gemini, ito yan mamaya. Sabay-sabay natin siyang bubuksan at the end. But first, ano muna lingering energy in your background? You have the 6 of Pentacles. Ito yung panahon, Gemini, na kukubra ka na. Kukubra ka na ng magandang outcome o magandang result for something that you worked hard for. Tira mo yung kanyang pagbaba from 10 of Wands to 10 of Cups. Talagang from hardship to sagana, from bigat to lightness, no? From talagang pagkalugmok at pagkabagsak, struggling to a happy life. Napakaganda for you. And may something new na papasok sa buhay mo that you will celebrate. Kaya ngayon, kitang-kita sa background energy mo, accept the good things. Narinig ko, meron sa inyo na para bagang kayod ng kayod sa trabaho, ayaw maglaan ng oras para magsaya. Kasi sabi mo, sayang ang oras, sayang ang pagkakataon, sayang ang isasahurin ko, sayang ang oras ko para lang dito. Parang you want to work hard every single day. To the point na parang naisip mo, teka, bakit parang unti-unti ako nauupos, unti-unti ka na ba-burn out? Ano, siguro naramdaman mo din yan, especially po ngayong linggong ito. Ayon po sa inyong astrological and planetary alignment, this week when it comes to your health, napaka-heavy o napaka-busy mo this time. Especially po, aligned yung what you want and what you need mo. You're working so hard with a lot of people, kaya kailangan talaga ngayon pahinga. Okay? Kaya magkaroon ka ng mga bagay na ibibigay mo for yourself. Parang sabihin mo sa sarili mo, ako naman this time, I want to have a good rest. I want to indulge with the things na magpapasaya sa akin. Self-love, self-care is what you need para balanse ang buhay. Tingnan mo ikaw dito. Yung imahin niya, ikaw to, binibigyan mo siya ng pera, ito hindi. Ito yung symbolismo ng mga bagay na pinaprioritize mo. Kasi nakikita mo yung halaga. Alin ba dito ang mahalaga? Tinitimbang mo. Ito ba o ito? Ito lang bigyan ko. Ito hindi, isa kasi nahihirapan ako dyan, o kaya napagod ako dyan, wala palang saysay. Ano? Itong mga taong to pwedeng lumabas siya as a work or as a pangarap or a dream, no? So iba-iba ang simbolismo niyan. Pero sa iyo, nakikita ko talaga time naman na para ikaw naman ang kumuha. Some of you parang breadwinner narinig ko, or main sole provider para sa pamilya. Wala kang ibang ginawa kundi kumayod ng kumayod. Panahon na para sarili mo naman ang bigyan mo ng tsansa. Especially here ngayong linggong ito, happy family, happy life eh. Napakaganda, no? Especially po when it comes to your love, in your astrology and planetary alignment. Si Planet Mars po kasi mag-move na kay Libra on September 13. Ano ito yung sinasabihan ka, Gemini, na magbalansehin mo ang cooperation mo in your relationships. Sa pamilya, sa kapatid, sa mga anak, sa lover mo, pwede rin, no? So, kung okay ang pagmamahalan at respeto at pagtutulungan sa pamilya, magiging okay ang lahat. Pati yung mabigat, gumagaan. Kasi
suportahan kayo kumbaga no. So ito yung panahon talaga na kailangan lahat kayo solid ang inyong ugnayan, solid ang inyong suportahan, saka I'm hearing dapat daw nagkakaunawaan sa mga gusto at ayaw. Halimbawa, mga anak ayaw nito, ayaw ganyan. Pero ikaw parang sabi mo, uy anak, kailangan to, kailangan yan. So kailangan daw nagkakaunawaan kayo, nagkakapaliwanagan. Kumbaga, para lahat kayo solid at iisa ang laban. So that lahat daw ng wini-wish mo ay mauwi sa lupa at makuha mo siya. Okay? Makuha siya sa iyong realidad. Narinig ko rito, fortune after difficulty. Lahat ng bigat na dinanas mo ito ng mga nakaraan, gagaan siya this time. So dumadaan po tayo, Gemini, sa dalawang sandwich na eclipse. Noong September 7, we have a lunar eclipse in Pisces. And then on September 21, meron naman tayong solar eclipse in Virgo. So talagang pinapagitnaan tayo ng dalawang eclipses. So marami mga pagbabago, marami mga realization, Also, when it comes to family, sabi mo, kailangan to hindi nabigyan ng gantong buhay, ito, wag nang pansinin. Kung ito mga issue na yan, kailangan i-let go na lang para okay ang pamilya. Kung halimbawa sa mga budgeting din, halimbawa, tama na yung gastos natin sa ganito, kailangan natin magtipid for makabili na ng malaking bahay para makapag-ipon. Meron din sa inyo, nag-iisip na ngayon kung paano makahanap ng budget para pagpapaaral sa anak o kaya mapalipat sa gantong lugar, no? Marami kang iniisip na give and take when it comes to the family. At ngayong linggong ito ang realization mo, no? What needs to be done, ano yung mga bagay na dapat nang putulin, at ano yung mga bagay na kailangan magpapa-nurture sa pamilya. Okay? The 10 of Cups, nakita ko exercising. Kung kayo mga magkakapatid o magulang mo, parang balak ko na magkaroon ng maintenance, babaguhin na yung maintenance, or you're trying to live healthier para makubra mo yung good outcome when it comes to your health, para magkakasama pa kayo na mas mahaba at walang problema sa kalusugan, hindi ba? 10 of Cups is being clarified by the 8 of Wands. Okay, 8 of Wands, nakita ko rito na parang ikaw, nag-iisip ka ng mga bagay na para sa pamilya. I don't know why, parang next level yung nakikita ko dito. It's all about you. Sabi mo, ay, pwede na ako lumipat sa gantong trabaho para lumaki ang kita ko for the family, lumalaki na yung pamilya namin, kailangan na ng gantong bills or gantong expenses, no? Nakita ko yung paglagoon ng pamilya. At kung saan mo man daw balak dalhin yung decision ninyo. I'm hearing meron kayong malaking decision I don't know why. There's a big decision that you need to really talk this time para magkaroon kayo ng unifying na decision. Lahat kayo pare-pareho ng gusto at lahat nagkakaroon ng pagkakaunawaan na yes, sige, gawin natin yan. Parang ganyan. And lahat kayo meron kayong isang tinutumbok. Halimbawa, lahat kayo balak na mag-migrate, o kaya lahat kayo balak na lumipat sa gantong lugar, mag-solo na, o kaya magtayo na ng sariling bahay, magkaroon na ng sariling ganto kasi yung anak halimbawa mag-aaral sa Maynila, so kailangan mag-adjust So pare-pareho kayo ng idea at pare-pareho kayo ng desisyon, and lahat kayo ay unified dito this time. So whatever the decision is, nakita ko good outcome ang makukuha mo dyan. So congratulations. Pero ngayon, with the good news here, I'm seeing here, may paparating sa inyong good news after good news after good news for the family. So congratulations. I don't know why I'm seeing bahay or lupa or maayos na yung mga dapat ayusin pampamilya. So congratulations po. Okay? Time talaga para kumubra ka. In the area of what you want, you have the 10 of Wands. Gusto mo nang matapos yung mga bigat. Kasi nakita mo na you just want to give your family the good life. Pero huwag ka mag-alala, fortune after difficulty talaga ito. Nakita ko na unti-unti nang gumagaan yung mga bagay na nakaraang medyo mabigat, medyo mahirap. Halimbawa, itong mga nakaraang buwan, hirap na hirap ka magbayad for the due date or for the deadline, parang may mga ganyan, and you feel like hindi mo na kaya yung mga responsibilidad. Pero ang nasa isip mo lang talaga, focus na focus ka. With the 8 of Wands, ang focus mo, kaligayahan for the family. Kaya kahit gano'ng kabigat, ginagawa mo. Pero huwag ka mag-alala, with the presence of 6 of Pentacles here, sinasabihan ka na yes, yung paghihirap mo may bungang maganda. At hindi mo na kailangan pa mag-isip kung may papatunguhan pa ba, may mahihita ba ako dito, am I doing the right thing? Yes, you're doing the right thing, and God is seeing your sacrifices. Nakita ni God kung paano ka nagkatrabaho at kumakayod para sa pamilya, kaya may reward ka this time, okay? Kung ano man po yun, maaaring matapos mo na yung trabaho mo o kaya mabibigyan ka ng reward sa trabaho or makukuha mo na yung good outcome na inaasahan mo. Some of you, nakita ko parang may inaasikaso tapos pabalik-balik ka. Parang sabi mo, ang tagal-tagal naman ito, bakit kailangan pabalik-balik pa ako? Pero ngayon matatapos na yan, okay? The 10 of Wands being clarified by the 9 of Wands. Wow, wow, wow. Good news is gonna come. Pag po dumarating si Knight of Wands, sinasabi rito na may magandang paparating. Good news through text, call, or email, or chat.
Nakita ko rin din dito na kung meron kang balak gawin na medyo parang ang hirap, parang nakakatakot, parang maraming proseso ang kailangan daanan. Nakita ko na gawin mo daw. Just do that. Be a go-getter. No? Enjoy the process. Kasi may good news na maghihintay doon at magiging masaya ka sa outcome. Okay? So, don't worry. Your hard work is paying off at meron kang magandang matamis na bunga na makukuha sa dulo niyan. So, congrats po. In the area of what you need, you have the Three of Pentacles. This is the right time for you to cooperate. Okay? To really have this good communication with a lot of people. Halimbawa po sa trabaho, sa pamilya, kung merong mga disputes o hindi pagkakaunawaan o kaya parang hindi kanya gets o kaya parang feeling mo kailangan na matapos tong ginagawa na ito, sabi sa iyo ng spirits mo, makipagtulungan ka. Cooperate, collaborate, open your mind, your heart for criticism, for advice, palitan kayo ng suggestion, palitan kayo ng ideas para matapos yung ginagawa ninyo. Nakita ko dito na parang this is the right time for you to really open yourself. Either because dati nahihiya ka mag-suggest, nahihiya kang pumuna, siguro baka dati sa trabaho ayaw mong makapagsalita ng kahit anong suggestion, kasi baka pagsimulan ng away, kasi baka isipin nila, uy, bakit nagmamarunong si Gemini, ganyan-ganyan. Pero nakita ko talaga this time around, cooperation and collaboration will be your ticket para matapos na yung project ninyo o yung ginagawa ninyo. Especially po, Jupiter's presence in Gemini sa sign mo, ngayong linggong ito napakalakas, no? Yung planet Jupiter, yung presensya niya. Ito yung magbibigay sa iyo ng fresh opportunity and mental sharpness. So yung mental sharpness na yun, yung pagkatalas ng isip mo, magduduksong yan sa yung confidence pagdating sa yung communication skills. Kung ano yung mga hinihiling mo, kung ano yung mga negotiations, agreements, or kaya meron kayong mga, meron kang pitching, nag-pitch ka ng ideas, or you're about to really lead a group, o kaya meron po kayong mga parang group discussions or nag-sell ka ng mga products to a certain client, it will be easier for you this week dahil po sa presensya ni Jupiter sa iyong sign sa linggong ito. So napakaganda, napakamaboka mo this week. Ano kay madaldal ka, magaling ka makipag-usap, magaling ka makipag-communicate, mabilis mo sila mapapersuade sa mga bagay na gusto mo. So ito ang bala mo this time. So tapangan mo ang sarili, be confident in your ideas, be confident in your plans because nakita ko the right people will listen. And panahon na to para ikaw naman namang bumida. Para ikaw naman na maging bida-bida this time and ikaw ang kukubra ng magandang outcome. Okay? The Three of Pentacles is being clarified by the Devil card. 2 beses lumabas ang Devil card sa atin. Sinasabi dito na yes, huwag ka nang magpakadena dun sa negative thinkings mo. Baka kasi iniisip mo, ay baka hindi maganda idea ko, ay baka hindi maging okay yung outcome ko, ako ang magka-suggest, nakakatakot magsalita, baka mamaya mapahiya ako, no? So pinapangunahan mo doon ng negatibo yung mga ginagawa. Ito yung panahon to be disciplined and be patient in your goals. Especially po, Saturn retrograde is in Pisces this week. So, make sure na ikaw ay maraming pasensya ka and also disiplinado ka sa pag-abot ng mga goals mo because some things are not smooth sailing. Okay? Prangkahan na, may mga bagay na parang hindi ganon kadire-diretso because naharangan ka pa either ng negatibo mong iniisip o mga maling akala mo sa ibang bagay. At yun nagpapabagal sa'yo. Tingnan mo, hawak-hawak kong Devil card yung strings sa utak mo. Ayun, ikaw yan, no? Parang litong-lito ka na, gulong-gulo ka na, kaya ko pa ba? Gagawa ko ba? Baka i-reject ako. So marami kang takot. Napapangunahan ka ng takot. Kaya baka maapektuhan yung mga plano. Kaya make sure na ilibing sa lupa, itapon sa bintana yung mga takot, duda, alinlangan because that is your enemy away from reaching your success this time. Okay? So, tapangan ng sarili, magtiwala sa sarili, everything will be fine. In the area of what's affecting your current energy, you have the Death card here. Death card is all about transformation. Nagka-transform mo daw ang family life mo for the better. Meron talaga sa inyo tataas ang sweldo, makapag-graduate si anak o lilipat talaga ng bahay. Your family life, it's gonna be turning into a big shift para sa pamilya mo. Napakasaya. A big shift for the family that you will celebrate soon. Either some of you, bubukod na talaga, nakita ko yan,
Or parang nakita mo, tama na tong paulit-ulit na sistema sa pamilya, kaya parang lagi tayo nagkakamali, lagi tayong nauubusan ng pera siguro, o paulit-ulit lang yung problema natin every month, every week. Sabi mo, time na to change things o to shake up things para magbago din yung resulta para sa atin. So ngayon, feeling ko napipinpoint mo na yung mga bagay na mali, yung mga bagay na maganda, at ready ka na to transform. Sa ma-view talaga ng galing sa pinakamalulubak na daan itong mga nakaraang linggo o nakaraang taon. Meron sa inyo parang hirap na hirap kumayod sa trabaho, maraming utang, maraming binayaran, o meron din sa inyo mga family members na nawala ng trabaho, kaya parang lahat kayo kayod ng kayod, pero ngayon nagbabago na yan. This two cards is telling you meron ko nakikitang good news coming in the horizon. Kaya nakita ko talaga, sabi kapit bisig, tulungan ng pamilya dapat ha, para makuha mo yung desired outcome mo from your hard work, okay? Death card, i-clarify natin. You have the 9 of Wands. Yes, dahil hindi ka sumuko sa pagkakayod mo, sa yung hardworking stance, sa yung pagsumikap na matapos at magawa yung isang bagay, and you feel like dapat i-enjoy ko to because once I enjoy these things, doon papasok yung magandang outcome. Meron sa inyo na parang sabi mo, okay lang mahirapan ako basta para sa pamilya, basta matapos ko ito, basta mabigay ko sa kanila kasi kung masaya sila, masaya na ako. Kaya parang feeling mo, nire-redirect mo yung pagod into something fruitful na parang kung okay ang pamilya, okay ako. Kaya ngayon, nagusumikap ka. I'm seeing here isang push pa, isang try ko pa ulit. Doon biglang nagliwanag yung wand mo. Tingnan mo siya, lahat ng wand ginamit na niya pero wala umubra. Pero sabi niya, hindi ako susuko, ilalaban ko pa to. Ayun, hinawakan yung isang wand. Doon, lumiwanag, doon umilaw yung solo. Ibig sabihin, isa pang pagkakataon ang kailangan mong gawin. Huwag kang mag-quit, and that will change the trajectory of your life. A big shift is happening for you. Napakaganda para sa inyo, Gemini. Okay? In the area of your near future, you have the Eight of Pentacles. Eight of Pentacles, nakita ko rito, career recognition. Through your hard work, through your dedication, nakita ko parang nakabuo ka ng reputasyon sa trabaho o reputasyon sa negosyo na parang, uy, pag nakita ka, ay si Gemini magaling yan. Uy, si Gemini professional yan. Uy, si Gemini kahit pagod yan, papasok yan. Uy, si Gemini kahit bumabaha or umuulan, papasok yan. Hindi yan na-absent. So, parang nakita ko to kinikilala, especially here, bumaba tayo from 3 of Pentacles to 8 of Pentacles. Sinasabi, lahat ng hard work mo and collaboration, kinikilala. Meron kang teamwork, meron kang deliberate time to really get along with other people para matapos lang isang proyekto. Kaya mo mag-lead, kaya mong maging punong abala, kailangan mo lang talaga iwasan to, at doon kikilalanin ka. Parang nakita ko aumento or pagtaas sa sahod, parang tinaas ka ng position. I'm seeing you having a new uniform or having this talagang magandang pagkilala sa ginawa mo. So congratulations po. Sa ma-view, nakita ko na parang, I don't know why, parang merong ibang Gemini dyan na parang mag-undergo ng training or seminar or exam, licensure exam, and you feel like kailangan ko kumayod ngayon to make sure na akin yung tagumpay, parang ganyan. So ngayon, ang kalaban mo talaga, tinan mo ang tumulay. From 3 of Pentacles na Devil card ang kanyang confirmation, bumaba tayo sa 8 of Pentacles at bumaba tayo sa Devil ulit. Ibig sabihin, ang kalaban mo dito ay sarili mo, Gemini. Yung mga controlling things in your life. Baka pinapuwersa mo isang bagay o kinokontrol mo yung outcome. Sometimes you just have to let it go. No need perfectionism. Gawin mo lang yung makakaya mo at pagkatiwalaan mong skills mo, magagawa mo yan. Okay? The 8 of Pentacles is being clarified by, you have the 10 of Pentacles. Wow! Halos mabuo mo na yung mga 10. 10 of Wands, 10 of Cups, and 10 of Pentacles is telling you, yes, meron kang lifelong achievement na makukuha this time. Napakaganda. Kung ito po yung binubuo ninyo ay negosyo, halimbawa sabi mo, time na for me to leave this job at magkatayo na lang ako ng sarili kong negosyo, time na para ako naman ang kumubura ngayon ng sarili kong, alam mo yun, gagalawan. And here nakita ko for lifelong na yan, yung binubuo mong yan. But for some, nakita ko itong trabaho mong ito, pang matagalan, meron kang kikita ka dito ng malaki na magagamit mo for your long-term gain. Hanggang siguro tumanda ka, hanggang sa mag-retire ka, makapakinabangan mo yung bunga mula sa trabahong ito. Kaya, husayan mo this time, Gemini, because it will give you a lifelong prosperity. Okay? In the area of your challenge for the week, you have what do you need to release? Ano daw yung mga dapat mong pakawalan? Ito yan, yung mga devil card mo. Dalawang devil card mo dito. Ibig sabihin, marami ka mga toxicity na dapat pakawalan. Halimbawa, toxic na friend, toxic na pakikipagsalamuha sa kaibigan,
o kaya may toxic na relationship sa pamilya, kailangan ayusin, kailangan baguhin, kailangan harapin na. Okay, halimbawa ikaw din, meron kang mga bisyo-bisyo o mga sugal na ko'y bitawan yan kasi hindi yan makakatulong sa'yo, especially in your finance. Meron din po sa inyo, baka mamaya mali yung mga routine, natutulog ng madaling araw pero kailangan gumising ng umaga. So make sure na may mga habits ka na kailangan baguhin para umikot din ang kapalaran in your part. Okay? Another message, you have the end of a tough cycle approaches. Yes, tamang-tama with tatlong 10 dito, 10, 10, 10 is really about ending of a cycle and beginning a new one. So congratulations po. Talagang meron kang pagkatapos at meron kang bagong simula. Talagang meron kang big shift sa buhay mo. In your challenge, meron kang devil card. Sa devil card, sinasabi niya na ikaw ang problema mo ngayon ay yung mga mapaniil, mapakadena mong mga paniniwala sa buhay mo na dapat mo nang stop, dapat mo nang bitawan. Halimbawa, before naniniwala ka na, ay, hindi ko kailangan magpabida-bida kay boss o magpasa ng project, may kita naman yung ginagawa ko. Pero ngayon para ma-realize mo, teka, parang I need to put my A game. I need to put my all of my effort para this time around lumago na yung career ko. 15 years na ako sa trabahong ito pero bakit wala pa akong pag-alagwa? So, dapat isipin mo kung ano yung pumipigil sa'yo to push forward. Pwede rin to sa mga pangarap, no? Bakit daw hindi mo ginagawa yung pangarap mo? Yung mga nasa ideas mo? Kaya sabi ko sa'yo, di ba kanina, dapat yung mga pangarap dinadala sa lupa para maging realidad na siya. So, ano yung pumipigil dyan? Maaring lover mo, no? Baka mamaya hindi siya naniniwala o hindi siya sumusuporta sa gusto mong gawin. So, kailangan pag-usapan. Kailangan basagin yung mga maling paniniwala para makaabante ka. Okay? The devil card is being clarified by the lover's card, yes. It's all about the people around you that supports you, that loves you. Meron daw mga maling paniniwala dyan o maling akala o may mga kumakadena sa'yo to move forward and kailangan daw pag-uusap. Nagagawa naman daw yan sa masinsinang pag-uusap eh. Hindi nyo kailangan magbulyawan, hindi nyo kailangan magpataasan ng ere o kailangan piliin lagi manalo sa argument, no? Kailangan pag-usapan ninyong dalawa. Magkaroon kayo ng open communications. Magagamit mo ngayong linggo to Gemini, yung Jupiter presence, no? Yung communication skills mo, maganda ngayong linggo. Magagamit mo yan para pag-usapan nyo na yung mga bagay na malabo before. Halimbawa, dati ayaw kanyang payagan magtrabaho. Ngayon sabi mo, kailangan natin lover, kailangan natin partner kasi lumalaki na ang gastusin natin, kailangan natin magtulungan. So kung ano man yung mga bagay na feeling mo kumakadena sa'yo at hindi ka malaya, pag-usapan ninyo. But for some, meron ka mga choices at papanindigan with your life this time. No, kailangan dyan bukas palad ka. At hindi ka papayag na diktahan ka in your choices. Nakita ko rin get out of temptation. Gemini, very very important ito when it comes to your relationships. Umiwas ka sa mga temptasyon, sa mga tukso, okay? Napakalawak, napakalaki ng paliwanag niyan sa inyo. Ang mga tukso, iwas-iwasan yan, okay? Manatiling committed, manatiling yung inyong paninindigan sa inyong relasyon, sa mga trabaho o career. Narinig ko, kailangan daw pamayanihin mo this time ang iyong integridad pagdating sa trabaho, pagdating sa career, sa negosyo. Kailangan ikaw yung mapagkakatiwalaan, honest, at huwag ka mag-give in sa mga negatibo sa paligid. Kailangan paratilihin mo yung katatagan at yung magandang pangalan mo, okay? Pakaganda. In the area of fortune, unang-una, you have enjoy the journey. Yes, wandering path. Ito yon. I-enjoy mo yung ginagawa mo kahit mabigat, kahit nakapagod. Kasi once ma-enjoy mo yan, sinasabi ko sa'yo, talagang hindi mo mararamdaman yung bigat at bigla-bigla, tapos na pala. Tapos na pala yung pinaghihirapan mo. Okay na pala ang lahat. Okay? Another message, you have go slow, take your time, fogged in. Huwag ka daw magmamadali, especially po sa mga transition, sa mga ginagawa mong bago ngayon. Bigyan mo daw ng maraming space ang sarili mo to think, to recharge, magpahinga, and also pag-isipang mabuti bawat kilos para hindi ka rin magkamali. Okay? Especially po here in your fortune, you have the Three of Cups. Three of Cups all about celebration, magandang ugnayan with the family. Nakita ko na parang lahat kayo masayang masaya. Merong isi-celebrate, I don't know why. May celebration kayo. Something is happening in the family. Whether talaga nakabili na ng bahay o nakagraduate na si bunso, o kaya uuwi na si nanay from abroad at lahat kayo sama-sama na at panahon na para ilaan mo sa karapat-dapat yung iyong resources, ang iyong pagmamahal, ang iyong oras. Kaya parang ngayon, I don't know why, I'm seeing talaga a happy family. And you will celebrate that. Nakita ko new job for someone, na kapamilya mo, kamag-anak mo, na lahat kayo tuwang-tuwa na kasi
at last, sa wakas, dumating din yung trabaho para sa kanya, parang ganyan. So, cultivate the time this week, Gemini, ha, na magsaya, mag-enjoy, especially po, sabi ko nga sa inyo kanina, napaka-busy mo, kaya magkaroon ka ng time for rest para hindi ka laging pagod, para hindi ka ma-burnout, okay? Three of Cups, celebrate with your loved ones and your family, okay? Three of Cups, full card. Yes, nakita ko na, mag-celebrate daw kayo kasi merong bagong simulang darating. Talagang, I don't know why talagang pampamilya ito May bagong nangyayari sa pamilya mo this week, Gemini. Whether, yun nga, sabi ko nga, merong isang family member, baka may trabaho na, o kaya yung gusot sa pamilya na ayos, kaya kayo sobrang saya nyo kasi okay na ulit ang lahat, at meron na kayong new beginning with the family. Meron sa inyo taga lilipat ng lugar, kasi dati for a very long time, parang lahi kayong romerenta o naninirahan sa kamag-anak, parang ngayon bubukod na kayo, kaya wina-welcome nyo tong bagong simula sa buhay ninyo ng open arms, and I'm very very excited para sa inyo. Good luck po, God bless po kung ano po tong bagong simulang gagawin ninyo, and this will lead you to a brand new beginning, a good shift talaga. Meron ako nakitang bagong simula sabi mo time na para sumugal. I don't know why I'm seeing natanggap sa trabaho. Tapos ito na yung sabi mo, yes, mababago ko na yung buhay namin. Yes, ito na yung simula ng pag-angat namin. Kasi parang natanggap ka or narinig mo yung good news from someone or you get the good confirmation from something, kaya sobrang saya ninyo. Bagong simula talaga ito. With the Page of Wands in your divine messages, ay bigyan mo na kita ng 3 cards sa yung divine messages. Unang-una, strength. Your inner strength is boundless, unleash it. Yes, mahatag ka, matibay ka, malakas ka. Kaya tong pinapanghinayangan ka at pinapanghinaan ka with the devil cards here. Napaka-feeling mo hindi ko kaya, nakakatakot, baka matalo ako. Kailangan mo daw ng katatagan at makakaya mo yan, okay? Dalawang nagpaalala na sa'yo, akala mo lang mahina ka pero hindi, malakas ka, okay? Another message, creativity. Creativity is your inner expression, unleash it. Meron daw mga bagay na parang ilabas mo yung mga hobbies mo. Halimbawa, magaling ka ba mag-bake, magaling ka ba magluto, o magkulot ng buhok, o mag-makeup. Kung ano yung mga hobbies mo, lagi mo daw gawin yan. Kasi doon mo daw mare-release yung mga tension, yung mga galit, yung mga frustrations mo, disappointment mo. Maghanap ka doon ng outlet para doon mo mare-release lahat ng negativity. Another message, you have peace. Find inner peace in moments of stillness. Yes, sa mga panahong mag-isa ka daw, sa mga panahong tahimik, hanapin mo daw yung mga pagkakataon na makapagpahinga ka. Sabi ko nga sa inyo, baka mapagod ka this week. Sa dami ng pwede mong gawin, sa dami ng responsibilidad mo, kailangan mo ng mga panahong tahimik ka lamang, mag-isa ka lamang para ma-recharge yung katawan mo. Okay? Especially here, meron kang bagong yayakapin in the area of your divine messages. You have the Page of Wands. 2 beses lumabas dito ang cards of good news. May darating sa iyong bagong-bago, no? Probably bagong trabaho talaga na nagbibigay sa iyo ng bagong simula, bagong pagkakataon to drive your family or your life on a different light or a different direction. Kaya dito ang payo sa'yo, huwag ka matakot, harapin mo. Huwag mo isipin na, ay baka problema lang yan. Ayoko niyan, ang daming aasikasuhin dyan. I'm sorry, ayoko ang trabaho niya, ang daming papeles na kailangan kunin. Ayoko matrabaho masyado. So, ngayon, sinasabihan ka ng spirits mo, huy, huwag kang choosy sa mga blessing. If something's coming to you, sabihin mo, why not try natin? Why not subukan natin? Maging curious ka, maging adventurous ka. Huwag kang parang nakakulong sa iyong shell, takot na takot kang magkamali, takot na takot kang gumawa ng mga bagay na out of your comfort zone, no? Pero baka makaligtaan mo at makaalpas sa kamay mo yung good outcome yung good blessing So sabi talaga ng spirits mo, learn to enjoy things. Be adventurous and try new things. Baka yan na magdulot sa'yo sa magandang tagumpay, okay? The Page of Wands being clarified by the Page of Swords. Yes, kung natatakot ka daw sa mga gagawin mong bago at feeling mo hindi mo pa masyadong gamay o hindi ka ganun kagaling, pwede mo pag-aralan yan With the Page of Swords here, kayang-kaya mong aralin yan. Be adventurous and be curious enough to really learn new things. Huwag ka makontento daw sa alam mo lang. Halimbawa, lilipat ka na ibang trabaho, pero same job lang din. Halimbawa, cashier, no? Sabi mo, ay gamay ko din, alam ko na yan. Pero, syempre, ibang lugar yun Iba ang sistema doon, iba ang kalakaran doon. Kailangan mo din pag-aralan
kung ano yung magiging bagong galawan doon. So, in every movement, mas maganda na natututo ka, nag-aaral ka, at you're humble enough to admit to yourself na, ay, hindi ko pa yan alam, ituro mo naman. Ay, ano ba yan? Sige, share mo sa akin para mas maintindihan ko. So kung meron ka mga bagong gagawin na kinakatakutan mo, kasi sabi mo, limitado lang alam ko dyan, edi pag-aralan, marami ka naman pwedeng maging source of information ngayon na tutulong sa'yo para lumago ang knowledge mo at ma-accept mo yung mga bagong bagay na pwede mo maging advantage, okay? Ang outcome mo yan, bigyan mo na kita ng fortune cards. Unang-una, you have eagle, triumph over troubles and obstacles. Yes, nakasabi ko lang kanina, fortune after difficulty, talaga mananalo ka daw this time mula sa isang bagay na dati talaga sobrang mabigat at mahirap. Another message of will, indecisiveness, allowing your life to ramble aimlessly. Yes, importante ngayon na nakatumbok yung mata mo sa prize. Dapat alam mo yung gagawin mo, alam mo yung gusto mo, alam mo yung iwanan mo. Kasi kung yan hindi malinaw, sinasabi ko sa'yo maliligaw ka at minsan, baka magsayang ka pa ng oras, magsayang ka pa ng pera. Kaya kailangan alam mo talaga ang gusto mo para alam mo din kung ano yung mga bagay na dapat mong bitawan at ano yung mga balakid na dapat mong daanan papunta doon. Kasi kung malinaw sa isip mo yan, mas madali. Okay? Another message of September. Ngayong buwan na ito, September, meron po kayong good news sa darating or meron po kayong kabag-anak o kakilala na may special date or merong special moment sa buwan ng Setyembre. This is a confirmation this message is for you. Pero abangan mo, Gemini, ngayong Setyembre, may magandang bagay na naghihintay para sa'yo. Okay? Another message you have, Skull, hidden secrets can harm you. Yung mga sekreto daw, dapat daw manatiling sekreto yan. Hindi pwedeng pinapamalita mo o sinishare mo kahit sa kapatid ba yan o sa kaibigan. Hindi lahat ng tao mapagkakatiwalaan. Make sure your secrets are hidden within you. Ikaw lang ang makakapagtago ng sekretong yan all throughout your life. Okay? Another message, you have marriage. Meron daw mga bagay about union this time. Pwede union of two people, love, or union of two negosyo. Nakita ko na you need to focus on your marriage this time sa mga Gemini po dyan na may asawa na. No? Make sure na solid yung pundasyon ng pamilya at ng relasyon. Nakita ko rin dito dapat nag-uusap kayo kung ano man ang mga hindi pagkakaunawaan. Upuan agad, pag-usapan agad para hindi tumagal, hindi lalong lumaki. Okay? Another message, you have scissors, disappointments in some affair. Meron ka daw mga disappointment with other people. Kaya siguro ngayon iniisip mo na kung kanino ko ba dapat ibigay yung pera ko, yung effort ko, yung time ko. Kasi parang meron kang inasahan before na napahiya ka o na-disappoint ka o nasaktan ka kasi yun nilaan mo hindi bumalik. Kaya ngayon, malaki talagang bagay, Gemini, na dapat iniisip mo na daw this time yung equal give and take. Hindi pwedeng bigay ka lang ng bigay. Dapat kumukobra ka din. Dapat binibigay din sa'yo yung mga bagay na bukas palad mong binibigay. Especially with family, with money, with your dreams. Okay? Ang outcome mo, Gemini, ito. Ano kayang outcome mo for September 8 to 14? You have 1, 2, 3, wow, Ace of Cups. Beautiful. May papasok daw sa buhay mo sa linggong ito na nagbibigay sa'yo ng bagong simula. Some of you, I'm seeing you umiiyak ka sa sobrang saya kasi nandito na. Kaya siguro sobrang saya ng pamilya mo kasi yung dating mabigat gumaan. Either may papasok na bagong love life for some. Kaya talaga meron ditong lovers and devil card. Parang pinapuwersa mo ang sarili mo na ay ayoko sa kanya. Pero yun talagang tawag ang damdamin mo. Para sa iba yan ha. But for some, nakita ko na rekindling of love for your partner. Kung ano yung mga bagay na mapanakit before, ngayon dapat ayusin na para maging punong-puno rin ang pag-ibig ang inyong buhay. Nakita ko rin dito na yes, meron kang dream na natupad, meron kang pangarap na dumating na, kaya sobrang saya mo, hindi mo akalaing nandyan na, pero eto ang pruweba. Meron kang hiniling o meron kang goal na maaabot mo na siya this time. So congratulations. Nakita ko para siyang trophy parang yes, nakuha ko na yung bunga, yung magandang bunga sa paghihirap ko at hindi na ako mamroblema pa ulit kasi nandito na siya, parang ganyan. Okay? Nakita ko relasyon or baby. I don't know why I'm seeing a new baby. Growth for the family. Growth, something na talaga magbibigay ng bagong direksyon sa pamilya. Okay? The Ace of Cups is being clarified by the Page of Wands. Yes. Bagong bagay na papasok na aaralin mo,
iingatan mo, no? Bibigyan mo ng priority, nakita ko yan. Lahat ibubuhos mo dito para lumago siya at mapakinabangan. So, meron talaga papasok na pera for a new negosyo, papasok na bagong trabaho, at yun talaga ibubuhusin mo ang lahat ng oras mo dito para yumabong yan at maging permanente, maging long-lasting with a Ten of Cups, Ten of Pentacles here para tumagal sa buhay mo. Ano? Napakaganda. You'll be earning something that is lifelong and enduring para sa buhay mo. So congratulations, ikaw talaga ang kumubra this time ng magandang balita dahil ito'y pangmatagalan at permanenteng blessing. So Gemini, congratulations po. Ito po ang inyong September 8 to 14. Tandaan, ito ay gabay lamang at payo. Ikaw pa rin na magdidikta ng iyong kapalaran, Gemini. Nasa kamay mo ang iyong buhay. Gawin mo ang nasa isip mong tama at sundin mo ang iyong puso. So, thank you again for watching. 10 kayo nakarelate, 10 kayo nakarelate. Comment down below and I'll be reading messages. Thank you again for watching hanggang dulo, Gemini. I love you. This has been James for James Taro PH. God bless everybody.